Bago ko po ipakita yung kaganapan dito sa ginaganap na US Championship, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na ngayong araw po ay nagluluksa ang buong chess community sa mundo dahil po sa pagpano po ni Grandmaster Daniel Naroditsky. Very talented na Grandmaster yan. Napakagaling na commentator, and to tell you honestly, isa lang po yung chess blogger, content creator na talagang pinapanood ko kung gusto kong matuto personally. Yung mga video po ni Grandmaster Daniel Naroditsky. Grabe. Nakakabigla. Alam niyo, kagabi ko nalaman yan habang nanonood ako ng US Championship. I don't want to speculate kung ano nangyari, pero he's only 29 years old. Sobrang devastating. Anyway, tuloy ang buhay. Kaya tuloy po tayo sa pag-analyze. Tingnan po natin yung kaganapan dito po sa round number 8 ng US Chess Championship 2025. At Wesley So, Fabiano Caruana, leading pa rin po sa torneo. Puti po si A Wonder Liang, nakalaban ni Wesley. Anong nangyari? Nag-E4 po. E5 naman ang sinagot ni Wesley. Knight F3, Knight C6, Bishop C4, so Italian. Tinirahan po yan ng Knight F6 and then D3 lang. Tapos Bishop E7. Ayan po ang nauuso sa ngayon. Medyo solid yung Bishop E7. No, bihira po yung tumitira ng ganito ngayon, ng Bishop C5 sa high level. I mean, yan ang pinaka-popular Bishop C5. Pero Bishop E7, napaka-solid. Kahit ako pagputi, nahirapan ako recently dito kasi pinapauso nila for some reason. Hindi siya ganun ka-active play pero very solid. Anyway, after Bishop E7, nag-castling po yan. And after castling lang din. Tapos Rook E1. Yan po yung main line dito Kung papansin niyo mabilis silang tumira. Nag-D6 naman si Wesley and then A4 lang. Talagang main line number 1 engine move. Pagka A4, nag-Knight A5 si Wesley. Number 1 pa rin po yan na tinitira. Nag-Bishop A2 and then nag-C5 lang. Ayan so tinitake advantage po yung hindi agad naglabas ng pyesa, hindi nag-C3, kaya nag-Knight A5 para pagka-atras, makapag-C5. Para later on kung magtangka mag-D4 ay hindi ganun kadali. Anyway, pagkatira po ng C5, nag-Bishop to D2, inatake yung kabayo, bumalik yan. Lahat po yan, linya pa rin. And then nag-Knight to A3 na hindi ganun kapopular. Ang popular po is Knight C3. Pero Knight A3 lang. Anong intention niya? Gusto niya po mag-Knight C4. Probably, pwedeng umikot-ikot na ganon. Or dito, no? Tingnan natin kung anong ginawa ng Wesley. Nag-A6 lang. Ang intention po ni Wesley, in case man na tumalong ka dito, abay sisipain ka ng B5. Ang ginawa po niya, nag-H3 naman. Sabi niya, sisipain mo pala. Hindi ko muna igagalaw dyan para may bantay. Tapos prevent natin yung possible pin mo. Pagka H3, abay dito na. Kung titingnan niyo po, ang bilis tumira pareho. Tumaas yung oras 1 hour 30 nagsimula, 1 hour 33, 1 hour 34 yung isa. Ang bilis tumira. Ngayon, Wesley So, siguro, prepared din siya. Maybe I need to do something new. Ayun, no? Kasi po, ang dating tinira po dito is Rook B8 at H6. Pero Wesley So decided to play something different. Nag-Bishop to E6. Hinamon niya lang po yung Bishop. Yan po ay novelty. First time na gamit sa torneo. Kinapture po yan. Birawi ng pawn. And then nag-C3 na, which is very typical sa ganito klaseng setup. This knight, he wants to go here. Not just that, it will allow possible D4. So, ang ginawa po ni Wesley naman, nag-H6. Abay, iniwasan niya po makatalon yung kabayo. Ayan, no? Ayaw niyang patalunin yung kabayo, kaya nag-H6 na tinirahan ni A Wonder Liang ng knight to C2. At kung papansinin niyo pong mabuti, medyo nangapa na si A Wonder Liang. Kasi yung oras niya po, tingnan niyo po, 128 na lang from 133 kanina, mabilis tumira. So, ibig sabihin, medyo nag-succeed sa pagkuha ng novelty move. Itong si Wesley, naligaw niya ng konti kahit papado. Pero, according to engine evaluation, this is very equal. Pagka Knight C2 po, nag-Rook C8 si Wesley. Just in case buksan mo, at least pagka-takes, nandun na yung Torres open file, na sinagot pa rin ng D4. Bahala ka dyan, bubuksan ko pa rin. Pagka D4, tinex po yun ni Wesley, of course, binawi. And then, nag-D5 naman.
Yung pala yung idea niya. Talagang babasagin niya yung gitna, no? At least dito po siya maglalaro. Pagka D5, tumira po ng pawn takes D5, binawi po ng pawn, of course, and then kinapture yung C5, binawi din. So, ang ending, parang may isolated pawn dito si Wesley, pero I like Wesley's position kasi may mga knight E4, may pressure doon, nakabukas po yung kanyang F-file, so, magkakaroon ng maganda atake. Pero, ginawa dito ni Wonder Liang, B4 lang, number 1 Indian move. Sinipa yung bishop, at napaatras. Pagkaatras, boom, B5 naman. Agresibong inaatake yung kabayo. Kailangan niya pong paalisin yung knight para yung knight na ito magkaroon din ng sword dito later on. Not just that, para yung knight din na ito makatalon dito. Maibara niya yung kanyang Yoka baby. Anyway, kinapture po ni West yung pawn, binawi, at nakita ni West yung plano. In case I move this knight to E7, magtatalong ka dyan. E di wag nating i-move. Mag-knight lang tayo. Brilliant sacrifice. Abay, matindi. Ang nangyari, pinakain yung Yoka baby, pero may counterplay doon. Alam nyo bang hindi po tinex yung kabayo sa may C6? Ipakita ko lang kung ano mangyayari. Once you capture that knight on C6, magkakaroon po ng bishop takes F2. Siyempre, itatakbo mo yung king kahit saan ka pumunta. Siguro sa king F1. Una-una po pag dito may check eh. Ayan o, baka mamati ka. Mati pala talaga. Pag dito ka naman, may check pa rin eh, may tempo. Tapos pagka ganun mo, may ganun pa rin Queen D6. Kaya King F1 siguro yung pupuntahan yan. Pagka King F1, ang gagawin po is capture lang daw sa may C6. Grabe naman yun. No? Nagbigay lang ng kabayo. Pero yung king hindi ganun ka-safe. Hindi ganun kaganda ang kanyang datingan. Like for example, iiwas natin tong tore, magbi-bishop to C5 lang. With the idea of knight here. Anong gagawin mo? O, bishop E3, harangan natin. Tirahan ka lang daw po ng knight G3 pa rin. And even if you run away, dito ka siguro tumakbo. Knight takes E2, capture. And then this position, abay, okay daw po ito for the side of black. Kahit na 2 pieces parurok, may 2 pass pawn. So, nakita yun ni Wonder Liang, yung plano ni Wesley. Kaya nag-bishop to E3 na lang, stopping the threat on F2. Tumakbo na yung kabayo. Tumalo naman doon sa B4, hitting the pawn on D5, na tinirahan ng Queen D6 lang, hitting the knight. Pagka Queen D6, kinapture po yung bishop. Binawi po yan. And then nag-Queen to E2. By the way guys, this is free, but once again, may threat po doon. Kaya nag-Queen E2 to defend, na sinagot naman ng Rook to E8. Abay, dinipensahan po ito. Kasi may mga sacrifice eh. Ayan, may ganun. So, dinipensahan para po walang ganong sacrifice. Pero Rook naman po sa may A3 with the intention to go Rook E3 probably. Na sinagot ang Queen C5 hitting the knight. Napatakbo yung Queen sa B2 to defend the knight. And then kinapture po yung B4. Nawalan ng depensa eh. Pero may tiradang Rook to B3. Kahit one pawn up si Wesley, mukhang mahirapan din pong isalba ito eh. No, mahirapan. Kasi kahit igalo na lang, ayun, sapul na eh. Tumira po ng knight F5 na lang si Wesley, hindi na madepensahan yung threat na yon, at nag-knight D3 na nga, and then Queen to A6 lang. So, ang reason kaya nag-Queen A6, para hindi po ito matikman dahil libre po yung kanyang Yoka baby doon. Nag-Rook A1 naman, hitting the Queen, napatakbo, hinamon yung Reyna. Grabe kasi, no, mahirapan pa siya pag dito siya, may mga ganun pa eh. No? May pressure, kaya pinalit na yung Reyna. Ayan na. At pagkapalit ng Reyna, napalit yung Tore. Hinahamon. Oops, tumutulak. There you go. Umatake pa oh. Oh, grabe. Teka lang, libre yung pawn. Ba't di kinain? Libre to ah. Bakit hindi ito kinain? Ano mangyari pag tinex? Ay, knight G6 mamatayin. Ano ba yun? Nahilo ko. May knight G6 nga pala. Kaya gumayon. At pagkagayon, Jumi5, saka na kinapture. Kasi wala nang mati sa knight G6. Nag-knight G6 pa rin. Milalim lang doon. To mix, sumok pa yung Yoka baby kinapture. And this is very equal as of the moment. Ayan. O, diba? O, 1 po na pa si West pero wala tabla pa rin. Wala. Matatabla talaga. So, since natabla si Wesley, ang tanong, anong nangyari kay Fabiano Caruana? Kasi pag si Fabi ay nanalo, de solo lead si Fabi.
natabla din po kay Ray Robson. Ayun. Bilisan ko lang ipakita ano man nangyari. Oy, etong linya na to. May pagka-drawish talaga to pag standard. Parang pangit yung pawn structure ng itim dyan. Pero pair of bishop yan. Tapos solid yan. Hindi mapasok. Ayan. Medyo lumipat yung pabalik-balik. Wala. Drawish talaga yan. Ayan na. Napalit na. Sinacrifice nga lang yung tore. No? Galing na. Pam, pam, pam. Sacrifice yung tore. No? Pero wala. Hindi makapasok Grabe. Ba, naitabla to. No? Drawish daw talaga Sabi ng engine Grabe valuation niya. Naubos yung pawn. Ayan, katakot yung passbone. Katakot yung passbone, guys. Babagsak to Okay. Wala. Tinabla na lang dito. Parang time pressure. So, natabla sila. Pero ito matindi. No? Hans Mook Niemann, tinalo siya ng tinalo ni Wesley nung round number 7 na si Andy Woodward. So, okay na siya nito. Noong nakaraan, tinalo din siya nito. Standard sa National World Junior ata yun. Ayun, grabe, binalaybuhan o inaalat si Niemann simula nung nakaraang talo niya kay Pavi na ang sagwa. Worst tournament or worst game ever siguro yun. Grabe yung nangyari sa kanya dun. Yung sagwa na pagkatalo, parang DGM Ang bilis, dinurog basically yung pangyayari. Ganun yung ginagamit na term ng mga grandmaster Durog daw Ayan na 1 pawn down. Nako. Na 1 pawn down and this is already losing. Ayan. Tinalo yan sa endgame. Check. Capture. And 2 pawns down na. 2 pawns down na. 2 pawns down na. Opposite bishop pero I think hindi ito matatabla kasi dalawang pass pawn Pag may dalawang pass pawn ka kasi ayan dalawang pass pawn na distant tapos nag-resign dito. Pasensya na kayo, medyo binilasan ko na lang yung mga huling game Wala na akong sabot mag-analyze Parang mabigat yung loob ko sa nangyari kay Danya. Anyway, abangan po ninyo teka. Lutang. Kailangan pang ipakita yung standing. Ito po ang standing after round number 8. So, leading pa rin si Fabian Wesley pero Lebon Oroña nakabuntot na dahil nanalo po siya. Si Hans kahit dalawang sunod na talo at least nasa kalahati pa rin. Pero negative rating siya. Minus 6. Grabe 5.7 minus niya. Anyway, that's it. Pansit, yan po ang nangyayari sa ngayon sa US Chess Championship. Abangan nyo po yung mga susunod na video. Next opponent pala ni Wesley is si Sam Sebian. Anyway, God bless po mga kapyaya. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye po. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.